Hello! Kamusta po kayo? Ako po si Beth at welcome po sa aking channel. Bago po ako magsimula ay nais ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe na po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nanonood na aking videos. Thank you! Ang reading natin po ngayon ay para sa mga Aquarius. Para sa buwan ng August 16 to 31. Silipin po natin ang sitwasyon ng iba sa inyo itong mid-month ng August. General reading po ito, kaya hindi po ito resonate sa lahat ng Aquarius dahil magkaiba-iba naman po ang ating mga sitwasyon at life experiences po. So, kung may resonate man sa inyo na messages sa reading natin na ito, ay gamitin lamang po ang inyong intuition at magsilbing gabay lamang po sa inyo. Okay. Aquarius, ang unang tarot card po natin ay nagpapakita ng isang love relationships na may matatag na pundasyon dahil sa trust, support at understanding ng bawat isa. Kung saan may masaya po kayong pagsasama na worth celebrating for. Dito po si Temperance card na nagpapahiwatig ng tungkol sa balance at harmony. Ibig sabihin, nagsasuggest po na kailangan panatilihin ang balance at harmony sa inyong relationship. At ang third card naman po natin ay nagpapakita po ito ng kawalan ng contentment at may mga bagay-bagay po siguro na nagbibigay po sa inyo ng stress at anxiety. Ang Three of Swords naman na ito ay nagsasuggest ng tungkol sa kahalagahan po ng bukas at maayos na komunikasyon. Kapag meron po kayong mga pinagdadaanan na conflict at misunderstanding sa inyong relationship. So, ibig sabihin po, may pinagdadaanan po kayong problema sa inyong komunikasyon. So, nagpapakita po itong una-apat na cards ninyo na ang maayos po na relasyon ng iba sa inyo ay makakaranas po ng hindi maayos na sitwasyon or makakaranas ng mga challenges na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin at pagtulungan para maayos agad anuman ang mga issues na meron kayo. Kulang lang po kayo siguro sa maayos na pag-uusap kaya merong misunderstanding na nangyayari tapos nauuwi po sa isang conflict dahil po sa kakulangan po sa maayos na pag-uusap tungkol po sa mga pinagdadaanan po ninyong problema. Ang ibig sabihin din po nito ay makakaranas po kayo ng conflict or mga misunderstanding po sa inyong pagsasama. Or pwede ang iba po sa inyo ay nararanasan nyo na po ang ganitong sitwasyon kung saan nag-iisip na po kayo tungkol sa inyong sitwasyon na yan. Kung kayo po ay mag-i-stay or aayaw na po kayo. Yan po ang nakikita ko po dito. Dahil feeling nyo po ay parang hindi na po kayo kontento sa takbo ng inyong relasyon. Nakakaranas na po kayo ng nasasaktan na po kayo. Pwedeng ang iba sa inyo ay umiiyak na. At itong Three of Swords din ay tungkol din po ito sa betrayal. So, depende po sa inyong mga sitwasyon dahil iba-iba naman po ang sitwasyon nating lahat. Ganun po. Ako po kasi ay Aquarius din po ako. Yun. So, ito parang nag-iisip po ito. Ito yung time na dadating sa inyo or baka dumating na nag-iisip-isip na kayo tungkol sa inyong sitwasyon. Itong Three of Swords po ay nagsasuggest din po ito na kung ano man po ang inyong mga pinagdadaanan na problema sa inyong relationships
ay mas maganda po na magkaroon po kayo ng honest na pag-uusap at maging bukas po kayo sa pag-uusap tungkol po sa inyong sitwasyon kung gusto po ninyo na pag-usapan kung ano man ang inyong mga nagiging issues. Kung bakit ang masayang selebrasyon nito ay makakaranas po ng hindi magandang sitwasyon. Itong card po ay nagpapakita po ito ng conflict. Pwede ang iba po sa inyo ay may pagka-possessive po. Kung hindi po ikaw ay yung iyong person. Kaya yan po siguro ang inyong problema. Yan po ang inyong pinag-aawayan. Kaya parang nakakaramdam ka na hindi na po kayo masaya sa inyong sitwasyon. Pero tingin ko po kung bakit po kayo possessive or masyado po kung siloso o silosa ang isa sa inyo ay dahil po siguro sa sobrang pagmamahal niyo po sa inyong partner. Kung ano man po ang inyong mga may experience na pagsubok po sa inyong relationships ay magkakaroon po ng solusyon. Depende po sa inyong dalawa. Feeling ko ang mga conflict or misunderstanding na pinagdadaanan po ninyo or pagdadaanan po ng iba sa inyo ay pwedeng tungkol po sa financial. Pwedeng yan po ang ibang dahilan. Tapos, ang iba naman po ay magkalayo po or LDR kayo. Kaya, mahirap po lutasin agad kung ano man yung mga misunderstandings na meron po kayo. Kaya, itong card po nagsasuggest po yan ng honest na komunikasyon. Dapat kung ano man po ang inyong mga problema ay pag-usapan po ninyong dalawa ng harapan or heart to heart, ganun po. At ma-overcome po ninyo kapag pinag-usapan po ninyo ng maayos ang inyong problema ay magkaroon po ng clarification tungkol po sa inyong problema. Nagpapakita po ito ng clarification. Kaya magkakalinawan po kayo kung ano man po ang nangyayaring issue or issues tungkol po sa pagkakaroon po ninyo ng hindi maayos na sitwasyon sa inyong present relationships. At kapag nagkaroon na po ng clarifications, ay magkaroon po ng magandang pagbabago sa inyong relasyon. Kailangan nyo lang po talaga ng open at honest na komunikasyon at magkakaroon po ulit ng bagong reconnection po. Ayan po. Dahil nakikita ko po dito sa cards ninyo na mahal nyo po ang isa't isa. Kaso lang po baka nagkulangan sa komunikasyon at wastong pag-uusap. Pwedeng ang simpleng problema po ay naging malaking problema. Ayan po, kung saan po ay meron po sa inyo na nag-iisip-isip na po kayo. Kung mag-stay po kayo sa inyong relasyon or ayaw nyo na, parang ganun po. Pwede ang iba po ay umiiyak na, saka problema po sa inyong sitwasyon. So, ayun po, masusolve po ninyo yung conflicts at mga misunderstandings sa inyong relasyon. Magkakaroon po ulit ng panibagong reconnection kapag nagkaroon na po kayo ng clarification. Para po sa iba sa inyo na magkakaroon na po ng magandang clarification tungkol sa problema na inyong pinagdadaanan po, ay susunod na po ang period ng great joy. And
contentment po. Happiness po ito. Magkakaroon po ng masaya na namang panahon ang inyong relationship. Kahit kayo po ay LDR. Kailangan nyo lang po talaga ng maayos na komunikasyon para magkaroon po kayo ng magandang clarification din po. Ayan po. So, yan lang po talaga ang inyong problema siguro. Kakulangan po sa maayos na pag-uusap. Ayun. Kaya ito pong The Judgment na card, nagsasuggest din po ito sa mga LDR po na kailangan nyo po talaga ng honest at open na komunikasyon. Kung meron man po kayong mga konting issues tungkol sa inyong relasyon. Ayun. So, okay na. Maganda po. Talagang ganun po sa isang relationships, may dumadaan talaga na pagsubok. Tama po, ano. Wala talagang perfect na relationships. Ayun. So, depende na lang po sa inyo kung paano ninyo i-overcome at i-resolve ang mga issues na mangyayari sa inyong dalawa. Ayun. Okay. So, Aquarius, kung nagustuhan nyo pa itong aking reading ngayon ay paki-like, share, at subscribe po na aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.